Etong mga ito, no placement fee, no processing fee, no salary deductions, wala po kayong babayaran, legit na agency. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik. Kung may bala kayo na mag-apply, ngayon din, kung mapanood nyo ang video ito, ay mag-submit na kayo ng resume. Walk-in? Yes! Pwede po kayong mag-walk-in doon sa mga agency. But make sure, pag mag-walk-in kayo, bago kayo mag-walk-in, na-check nyo na yung qualifications para hindi masayang ang pamasahe nyo pagpunta doon sa mga agency. Kamusta mga kababayan job seekers at naghahanap ng opportunities papunta dito sa Canada? Salamat sa Diyos sa isa na naman mabuting pagkakataon na tayo'y magkita-kitang muli. At ngayong araw na ito ay mag-update tayo ng mga latest na trabaho. Pero paalala lang doon sa mga mag-a-apply sa mga opportunity na ito, kung gusto nyo po na matanggap sa mga trabahong ina-update natin sa inyo, makinig po kayo mabuti mga kababayan, kasi napaka-important po na sa ating pag-apply ay alamin po natin yung mga qualifications. Bakit po mahalaga na malaman muna natin yung mga qualifications? Kasi una, para hindi po tayo ma-frustrate doon sa applyan nating trabaho. Bakit? Kasi mamaya, hindi natin inalam yung mga qualifications na hinahanap ng isang maaaring direct employer or ng isang agency na ina-applyan natin. Pag hindi po natin inalam yung kanilang qualifications na hinahanap sa isang applicant at basta lang po tayo nagpasa ng ating mga resume, ano po maaaring mangyari? Maaaring hindi po kayo matanggap sa trabaho. Bakit po ako hindi matatanggap sa trabaho pagka hindi ko inalam ang qualifications? Una, alam nyo ba kung qualified kayo as an applicant? Kaya nga po, inilalagay po nila yung mga qualifications para mismong tayo sa sarili natin ma-check natin kung tayo ay qualified for the job. Tapos, magtatanong tayo mamaya na bakit hindi po ako natatanggap sa trabaho? Hindi nyo po muna inalam kung qualified kayo for the job. Like for example, ang hinahanap na qualifications doon sa trabaho ay meron silang minimum. Ayun, sinabi na minimum minimum 3 years of work experience. Ano pong ibig sabihin? Kailangan ma-meet nyo po yung kanilang minimum requirements na 3 years of work experience. Kasi kung hindi nyo po ma-meet at least yung minimum na requirement, most probably hindi kayo matatanggap doon sa trabahong yun. Kasi kung 3 years ang hinahanap at 2 years pa lang ang inyong work experience, ano pong ibig sabihin? 2 minus 3 or 3 minus 2 equals minus 1 po kayo. Diba? Ibig sabihin, kulang kayo ng experience. Ano pong gagawin ko pag kulang sa experience? Di mag-gain pa po ng more experience. Na dapat, pangalawa, related dun sa trabahong a-applyan nyo. Kasi baka mamaya, na-meet nyo nga yung minimum requirements na 3 years of work experience. Ang tanong, related ba yung inyong work experience doon sa trabaho na ina-applyan nyo? Di ba? Kailangan related po. Or somehow related yung inyong work experience doon sa qualifications na hinahanap nila. Ano pang hinahanap? Education. Kung halimbawa, ang minimum education requirement is at least high school graduate, ano pong ibig sabihin?
kailangan ma-meet nyo po na kayo dapat ay nakagraduate ng high school. Paano po kung graduate ng college? Ang minimum po ay high school graduate lang, ibig sabihin, di qualified kayo kasi lampas pa nga kayo doon sa minimum di ba? Ang hindi pwede is kung kulang, di ba? Kung halimbawa naman hinahanap ay at least ALS graduate, alternative learning certificate ang hinahanap, di ba? So, kung kayo ay high school graduate, di mas lampas pa kayo doon sa ALS, di po ba? So yan po mga kababayan, paalala lang po yan doon sa mga nag-a-apply sa trabaho. Bago po kayo mag-apply, alamin nyo sa sarili ninyo kung na-meet ninyo yung qualifications na hinahanap ng trabahong yon. So, proceed na tayo doon sa mga trabahong available at ang magandang balita sa mga trabahong ibabahagi ko sa inyo ay etong mga ito: no placement fee, no processing fee, no salary deductions, wala po kayong babayaran, legit na agency. Tapos sasabihin ninyo, baka scam yan. Wala na nga po kayong babayaran, scam pa, di ba? Kaya nga po, sundan nyo akong mabuti. Kasi pinapakita ko naman po sa inyo yung mga agency. At pwede rin po kayong mag-check sa POEA kung legit ang agency na isinashare ko sa inyo. So, una po na agency na pupuntahan natin ay Staff House International Resources. So, ito po mga kababayan, naka-screen record para nasusundan nyo ako. Diba? Now, pag nabuksan nyo po itong Staff House International Resources, ayan, ito ang parati nyo maririnig dito sa downtown, dito sa Edmonton pag nasa downtown ka. Very common yan. So, i-click nyo po yung jobs. Yun nga, ang lapit pa. Palampasin muna natin sandali. Kasi maingay May siren. Ano yan? Yung kanilang mga firefighter dito. So, yung kanilang truck. Now, eto po mga kababayan pag napasok nyo na po dito sa Staff House International Resources, ulitin ko lang po, i-click nyo po yung merong dash dun sa, kumbaga, kung dito sa side ko, ano siya, nasa left side siya. Maaaring right side pagka kayo nanonood. So, ayun po, i-click nyo po yung dash na yon, lalabas po itong jobs. I-click po natin yung jobs. Pag na-click na po natin yung jobs, eto, meron po tayong option to find the job. Search job or country. So, country. At ang i-click po natin ay bansang Canada. Ayan, makikita nyo naman po. So, Canada and then search. At eto, ang mga opportunities sa ngayon dito sa Canada. I-check nyo na lang po isa-isa yung qualifications na hinahanap nila. Eto po, ang ganda. Network and System Administrators. Ang minimum requirements po dito is 5 years of IT experience in a manufacturing environment at bachelor's degree in computer science or equivalent. Next, restaurant managers. Ang qualifications is at least 5 years of experience in a fast food chain. Must have a bachelor's degree. Swine technicians, minimum of 2 years of experience in hog production. Must hold a bachelor's degree in a related field. Next, senior mechanics, automotive, 5 to 8 years of experience in vehicle inspections, maintenance, and repairs. Must possess a valid Class 5 driver's license, and welding proficiency is required. Next,
Metal fabrication laborers, minimum of 3 years of experience in metal fabrication or heavy industry manufacturing. Ayan pa. Kung meron din kayong forklift operation experience is A+. Furniture carpenters, at least 3 years of experience as a furniture carpenter. Heavy duty vehicle mechanics, minimum of 5 years of hands-on experience as a heavy duty vehicle or truck mechanic. Ayan. FCAW welders pala yun. 5 years of experience in FCAW. Ayan. At yan pa yung iba pang qualifications. So hindi ko na po binabasa ang lahat ha. I-visit nyo na lang po itong agency na ito. Auto Bus Mechanics, 5 years of experience in bus mechanics. And certification or diploma is required. So page 2, lipat po tayo sa page 2. Industrial painters, 5 years of experience in industrial painting. Next, ventilation mechanics, 5 years of experience in ventilation mechanics. Cabinet makers, 5 years of experience din in cabinet making. Furniture finisher supervisors, 5 years of experience in furniture finishing. And ito, meron pang iba operations supervisors, automation and controls engineers, extrusion operators, electromechanical maintenance team leads, excellence coordinators, restaurant managers. Kailangan may 3 years of experience in managerial position. O yung iba, hindi po nilalagay dito yung kung ano yung education. Minimum education requirement nila. So, try nyo na lang po na mag-apply mga kababayan, di ba? Hindi po nila inilagay and then food counter attendants have at least 3 years working experience in Starbucks, Tim Hortons, or TGI Fridays. Must be leading or in managerial position. So yan po, sa staff house mga kababayan, ang available na jobs. At i-check din po natin do sa isa pang nire-recommend ko na website which is, or agency which is iPumps. So sa ipumps.com po tayo pupunta. Tingnan po natin yung mga available jobs bago ako ay manigas na ang aking daliri dahil nilalamig na ako. Medyo may kalamigan ngayon bumalik sa malamig. It's -5 lang pero ewan ko, grabe ang lamig. Eto, mga kababayan, general farm worker. I-check natin yung qualifications. At least high school graduate with minimum 2 years related experience. Yun lang ang kailangan, excellent communication skills. At mostly, do sa mga sinashare kong mga opportunities, wala pong IELTS. Pero i-confirm nyo po mga kababayan, do sa mga ina-applyan nyo, kung they will be requiring IELTS. Sakit na ng kamay ko. CNC machinist, programmer. So yan po. At ang qualifications po ay 3 years of experience at high school graduate or ALS certified. Yan po, yung mga available jobs sa ngayon. At kung meron po kayong hinahanap na mga opportunity or trabaho dito sa Canada na wala doon sa mga binanggit kong mga available jobs, simple lang naman mga kababayan. Mag-leave po kayo ng comment below. At sa awa tulong ng Diyos, sasagutin po natin yung inyong mga katanungan. Doon naman sa mga professionals, mga kababayan nag-update na po ako ng express entry na video. Panoorin nyo po yon at maaring kayo ay qualified for express entry dun sa mga professionals. Ayan mga kababayan So that's it for me today. That's my quick
update ng mga available jobs ngayon na wag na kayong magpatumpik-tumpik. Kung may bala kayo na mag-apply, ngayon din, kung mapanood nyo ang video ito, ay mag-submit na kayo ng resume. Walk-in? Yes! Pwede po kayong mag-walk-in doon sa mga agency. But make sure, pag mag-walk-in kayo, bago kayo mag-walk-in, na-check nyo na yung qualifications para hindi masayang ang pamasahe nyo pagpunta doon sa mga agency. Okay? That's it for me today. I hope you like this video. If you do, always, mga kababayan, please give it a thumbs up. At kung nag-aabang kayo ng mga trabaho, edi mag-abang kayo sa mga videos ko. Kasi nag-update po tayo ng mga trabaho. At kahit anong video pa yung i-upload ko, maaari naman kayong mag-leave ng comment below, mga kababayan. At kung hindi ko kayo nabalikan, huwag naman kayong basta-basta magtatampo agad. Hindi naman po kayo sumasagot sa aking comment. Kung hindi ko po kayo nasagot sa comment dito sa aking YouTube channel, punta kayo doon sa aking Facebook page. Ayun, pwede rin kayong mag-comment doon, mga kababayan. Bigyan nyo naman ako ng at least konting panahon na makapag-reply back sa inyo. Ayan lang, ganyan lang talaga kasi pag minsan hindi ko talaga nababasa yung inyong mga comments, pero I try as much as I can nabasahin ang inyong mga messages, mga comments ninyo, or panoodin nyo yung video kasi kompleto naman yung sinasabi ko di ba? At kung minsan pupuntahan nyo na lang yung mga agency, puntahan nyo na lang yung mga link na ibinibigay ko sa inyo, basahin nyo yung description ng video ko para ma-click nyo yung link, mapuntahan ninyo, magpasa kayo ng resume. At kung kayo ay papala rin na matanggap sa mga trabaho na ibinabahagi ko sa inyo, sabihan nyo ako para ma-interview ko kayo pagdating nyo dito sa Canada. So God willing magkita-kita tayo dito sa Canada. At kung makita nyo ako, sakali tayo ay magkasalubong sa isang grocery store, sa isang coffee shop, sa mall dito sa Edmonton, batiin nyo ako, mga kababayan, at huwag kayong mahihiya kung halimbawa gusto nyo magpa-picture. Pag minsan kasi ako nang lumalapit minsan lang may iniisip ako mga content, kaya pag minsan napapaano lang ako, sasabihin ko lang sa inyo, hi, o kamusta? Uy, salamat, ganyan. Pero wag po kayo mahiya na kung sakali, di ba, picture lang naman yan, mga kababayan. Ako rin gusto kong magpa-picture sa inyo para naman may evidence ako ng mga subscribers natin na nakakarating dito sa Canada. Kaya nga po, nag-i-interview din ako kahit malayo kayo. Kontakin nyo ako, mga kababayan, para makapag-usap tayo. At makongratulate ko man lang kayo. Hindi man kayo magpa-interview kasi minsan may mga kababayan tayo na nahihiya magpa-interview. So, I respect them naman kung gano'n na nahihiya sila magpa-interview. Di okay lang. Ang importante di nakapag-usap tayo, di ba, na congratulate ko kayo at na-welcome ko kayo dito sa Canada. Hanggang dyan na lang, mga kababayan.